ang pagiging veterinaryo. Come on! Wow! Hindi lang isang titulo, kundi isang sinumpaang tungkulin para sa mga hayop. Walang regular na vet ang Wildlife Rescue Center sa Tagum City, Davao del Norte. Kaya naman, ngayong araw, susuriin namin ng local veterinarian na si Doc Norman Abellera ang mga hayop na nandito ngayon. Una naming pasyente, ang batang musang na halos makuba at iika-ika kung maglakad. Para siyang daga maglakad. That is a sign of tinatawag nating rickets or metabolic bone disease. Hindi normal yung parang nasasaktan. Minsan, due to lack of minerals, nutrition, nagkakaroon ng deformity yung kanyang mga skeletal structure. Babae siya. May kurbada. Dapat yan diretso eh. Pero nagkaroon na siya ng deformity. Pag in-x-ray natin to, liko-liko ang... Ay, grabe. Yung likod nyo, dapat ang spine diretso, no? Ganyan. Pag finil mo, when you run your fingers along the spine, dapat diretso siya. Ito, pag feel mo, yung thoracic spine niya, biglang nag-dent ng gano'n, tapos parang naging S na yung spine niya. Kita sa iyak ng batang musang, masakit ang kanyang katawan. Dapat dito, ayusin natin yung diet niya habang bata pa siya. Baka pwede pa natin na ma-reverse yung kanyang condition. Omnivore, kumakain ng prutas at malilit na mammals at insekto ang mga musang. Pero dahil wala sa wild ang batang civet, tanging atay lang ang kinakain niya. Kaya binigyan namin siya ng multivitamins at recovery food. Tinuruan din namin ang mga caretaker ng tamang pagpapakain sa batang musang. May problema rin sa spine ang susunod kong pasyente. Itong sawa na ito, kaka-turnover lang nito. Kahapon na. Ano ba ito? Bagong huli sa wild o pet to? Pit yata yun. Pagdating may sugat na? Wala pa? Meron na. Meron na. Alright. Sige, i-stretch nyo na konti. Sa pantao. Easy. Okay, so split na yung lower jaw niya. Looks like an old wound. So, tama. Pet ito dati. Kaya lang mukhang linagay siya sa sako ng matagal kasi nakaskas na yung nguso niya. May mga minor injury siya which we will try to put some antiseptics. Meron siyang problema sa spine. Bali siya, pero looks like an old wound also. Baka nasaktan to ng tao, kaya ganyan ang itsura niya. Pero makikita mo, he's still able to constrict. Hindi naman seryoso yung sugat niya. Pagkatapos bigyan ng antibiotic, isinauli namin ang sawa sa kulungan. Isang babaeng unggoy ang huli kong pasyente dito. Nanghihina na raw ito ng dalhin sa pasilidad. Hindi niya magalaw, oh. Ayun. Sugat niya. Yung
history nung dinala siya dito? Galing daw ito sa wild. Galing sa Oo, nakita sa mga bata doon na pinuntahan nila yung Sinromate, kaya dinala rito. Parang nabarelo kayo. Wala siyang pakiramdam sa hind legs, oh. Pati yung pagpupo niya, wala siyang control. Pwedeng yung impact ng pagkakatama niya dyan, who knows kung hinampas ba ito, o kung pinalo ba yun, o nabaril ng Holland, nag-cause ng pagka-damage ng kanyang spine. Sobrang dehydrated niya. Malalaman mo yung hydration niya, no? Pag inangat natin itong balat niya, dapat yan normally babalik kagad, ano? So, iangat ko ng ganyan, hindi bumalik. Kulang siya sa hydration. Kinabitan namin ng swero ang unggoy para magkaroon ng lakas ang katawan nito. Pero huli na ang lahat para mabigyan siya ng paunang lunas. Have a recommendation. Sa situation ng female macaque na ito, I think it's best na i-put to sleep natin. Parang i-euthanize na natin siya. Dahil yung sitwasyon niya, mukhang pa-deteriorate na talaga siya. Sa ngayon, gumagawa na ng hakbang ang Senro para maiayos ang kondisyon ng kanilang rescue center. We are requesting po ng additional fund for the rescue center. So hopefully mag-grant po yun para at least makabili naman din po kami ng mga vitamins for sa wildlife na nandito sa rescue center. Dahil sa sitwasyon ng unggoy, nirekomenda ko sa Senro na patulugin na lang ito para mabawasan ang kanyang paghihirap. Pero noong February 1, pinawian na ng buhay ang babaeng unggoy. Mahalaga ang early detection para hindi lumala ang sitwasyon ng mga hayop. Gaya ng pasyente kong si Pangil na nakatira sa isang animal facility sa Davao City. Si Pangil ang pinakamatanda at pinakamalaking buhaya na nandito sa park. Taong 2020 nang mapansing may sugat si Pangil sa kanyang daliri hanggang sa naging tumor ito. 1, 2, 3, best! Hanggang noong August 11, tinanggal namin ang tumor sa daliri ni Pangil. Limang buwan matapos ang kanyang surgery, muli kong binalikan si Pangil. We used non-absorbable nylon sutures because this is the one that can hold the skin or the scales of the crocodile like Pangil. Yung mga absorbable, hindi yan tatagal. And dahil nga hindi siya natutunaw, hanggang ngayon nandyan pa rin siya. So susubukan namin tanggalin. Pwede natin ipitin dito yung blade, tapos ito yung tali sa... We needed to do that because kahit anong sabihin mong non-reactive siya dun sa balat ni Pangil, it's still a foreign body. Hindi natin alam na what can be the long-term effect. Ang pagiging veterinaryo hindi natatapos sa pagpapagaling ng mga hayop. Tungkulin din namin ang maprotektahan at pigilan ang pagkaubos ng kanilang lahi. Kaya ang hiling ng mga veterinaryo sa tao, huwag saktan at pagmalupitan ang mga hayop. Dahil tulad natin, mayroon din silang damdamin.
po.